Binasag ng House Prosecution Panel depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag ay saklaw ng freedom of expression. Iginit nila na hindi absolute ang karapatang ito at sa Senate Impeachment Court ang huling pasya kung ang mga pahayag ni Duterte ay pasok sa betrayal of public trust and high crimes. May report si Floyd Brands. Nanindigan ng House Prosecution Panel na hindi maaaring gamiting depensa ang karapatan sa malayang pagpapahayag o freedom of expression sa kinahaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonte Adyong, walang karapatan sa ilalim ng konstitusyon ang ganap na walang limitasyon. Aniya, lahat ng kalayaan ay may kaugnay na pananagutan at maaaring sumailalim sa mga umiiral na batas, lalo na kung may epekto ito sa karapatan at seguridad ng iba. There's no such thing as absolute freedom. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally or acted upon. So the threat, as we have seen during the press con na pinatawag niya, nakita natin direct threat yun sa presidente. It's not actually her utterances that should be focused on. It's the effect of that utterances on the person that is being threatened. No? Sinabi niya sa presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers. Tugon ito ng House Prosecution matapos igiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa kanilang isinumiteng sagot sa Senate Impeachment Court na ang mga naging pahayag ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at noon ay House Speaker Martin Romualdez ay saklaw ng freedom of expression. Matatandaang noong Nobyembre 2024, sinabi ng Vice Presidente sa isang online press conference na nagbilin umano siya sa isang tao na patayin ang Pangulo. Ang unang ginang at si Romualdez sakaling magtagumpay ang umano'y planong ipapatay siya. Kalaunan ay nilinaw pa niyang no joke ang kanyang naging pahayag. Dahilan para magsagawa ng investigasyon ang Kongreso at maisama ito sa mga article of impeachment na inaprubahan ng Kamara. Ayon pa kay Adyong, hindi lamang ang mismong mga salitang binitawan ang dapat suriin kundi ang naging epekto nito sa mga taong pinatutungkulan ng banta. Dagdag pa niya, mismong ang Vice President ang nagpatibay sa bigat ng kanyang pahayag nang ulit-ulitin itong sabihing hindi ito biro. Sinabi rin ng mambabatas ng Senate Impeachment Court ang may pinal na kapangyarihang magpasya kung ang naturang mga pahayag ay maituturing na betrayal of public trust at high crimes, batay sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Binigyan din ni Adyong na hindi dapat ituring na usaping pamumulitika ang impeachment proceedings. Aniya, ang Senado bilang impeachment court ay tumutupad lamang sa tungkuling ipinagkaloob dito ng konstitusyon para tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakatakdang simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis sa July 6 matapos makumpleto ang pre-trial proceedings noong June 25. Floyd Brands para sa Bayan.